tayo mga Paps at Mamsi. Kita-kita na naman tayo. At welcome ulit sa isa na namang vlog. Nandito tayo ngayon sa Domestic Road. Bakit tayo nandito ngayon? Kasi receive tayo ng text from post office. Ang sabi, meron daw akong package dito sa EMS at kailangan ko daw parang pick up. Hindi ko alam kung ano yon. May binigay silang tracking number sa akin na nakalagay doon galing China. And wala naman ako naalalang in order from China. Puntahan muna natin, tignan natin kung anong klaseng package. Tignan ko kung mapipick up ko din siya today. Bubuksan yan dyan kasi titignan ng customs. Tapos titignan nila kung kailangan magbayad ako ng tax. Feeling ko naman wala kasi wala naman akong ino-order. Unang-una nga, hindi ko alam kung ano yan. Pangalawa, tataksan lang nila yung package mo pag lumagpas ka ng 10,000 pesos. So, mga postal fee lang bayaran ko dyan ngayon. Ito na, malapit na ako. Tingnan natin kung ano yung package na. Naka-receive ako ng text, pero wala ako. Ating lang. Sa'yo nakapanat ko eh. Hindi ko alam sir, kasi text lang receive ko eh. So mga Paps, nakarating na tayo. Bigay ko na yung details. Bigyan tayo number. Tayo na lang yung tawag. So mga Paps, nabigyan na tayo ng card. Hintayin na lang natin tawagin yung number natin tsaka pangalan para inspect na yung item. Wala rin akong idea kung ano yun pinadala o yung makukuha ko. Parang pwede mo nang sabihin mystery box or mystery item. So ayun, hintayin na lang tayo ng konti pa. Night. Yun mga Paps, nakaalis na tayo dun sa post office. Nagawa na natin tong package. Sa bahay ko na ipapakita sa inyo kung ano yung laman nito. Sa ngayon, aalamin ko muna kung paano umuwi mula dito. So hanapin ko muna kung paano umuwi. Titingin ako dun sa dulo kung may sakayan ng jeep doon papunta ng Coastal. Yun, pag nakadating tayo ng Coastal, alam ko na yun, madali na lang yun. Ayun mga Paps, nakauwi na nga tayo dito sa bahay. At yun, binuksan ko na yung package na kinuha natin kanina dun sa post office. So wala talaga akong idea kung sa kanino galing to. Pero eto siya. Ito yung nakuha natin. Jordan 1 na Royals. So anong nangyari dito? Naka-receive lang ako ng text mula sa PHL Post. Ang sabi, your EMS item was held in customs at Domestic Road, Pasay for pickup. Please call 288 Post for more info. Tapos merong tracking number. So nung trinrack ko siya, ang nakalagay, galing daw ng China. Wala naman akong talagang naalalang umorder ako. So hindi ko talaga alam kung kanino siya galing, pero yun nga. Ito yung nakuha natin. Peke siya, as you can see, galing China. So ito lang, napakita ko lang sa inyo yung pinick up natin sa post office kanina. Ito, pinagdidiskitaan ng kaibigan ko. Gusto niyang bilhin sa akin. Siguro benta ko na lang sa kanya. So yun na yung biyahe natin kanina, yun na yung lakad natin kanina. At sa ngayon, gusto kong i-share sa inyo mga sapatos na meron ako dito. So magkahalo to, since alam nyo naman na bumibili ako ng mga OEM, mga replica na sapatos. So dadamay ko na rin siya dito. So magkahalong OEM tsaka legit tong mga ipapakita ko sa inyo, okay? Tapos maya pag-usapan din natin yung tungkol sa raffle. So ito, pakita ko sa inyo lahat.
Maraming salamat sa paghihintay mga paps. So ngayon gusto ko lang i-share sa inyo itong buong shoe collection na meron tayo. Technically yung collection na to, hindi ko naman siya tino-consider as collection, ano. Kasi hindi naman talaga ako nangongolekta. Mahilig lang talaga ako sa sapatos. So, kung ano yung gusto ko, kung ano yung magandang itsura, yun yung binibili ko. Umpisa na natin, pakita ko lang sa inyo yung glimpse ng meron ako dito. Okay? Umpisahan natin dito. Ito, isa sa mga iniwan ni Kuya dito. Itong Converse Chuck Taylor, kulay gray. Canvas din siya. Actually, ganda ng kulay na ito kasi white yung swelas niya tapos gray lahat yung upper. Parang yung Adidas Pure Boost ko. Yun na nga. Susunod sa sapatos is ito, Affliction Fame More. Kung makikita nyo, distress na yung itsura niya. Yan yung parang trademark ni Affliction talaga. Mukha siyang Chuck Taylor. Hindi naman siya kopyang-kopya kasi kung makikita nyo dito, mga cross yung nakalagay. Compared dito sa Chuck Taylor, kita nyo, diamonds ang nakalagay, di ba? Tapos yun, may logo siya dito, Affliction, Live Fast. Tapos yan yung ilalim niya, Affliction din yung nakalagay dito sa ilalim. So, ang ganda niya. Tapos, kung makikita nyo yung laces niya, para siyang lubid. So, ibang klase. Ang ganda ng design niya. So, ayun na nga. Affliction Fame More. Next sa mga sapatos ko is itong Vans Era Ultra Cush. So, pro siya. Kung makikita nyo dito, kapag pro, nakalagay yan dyan sa ilalim. May nakalagay yan dyan na pro. Ayun, pro. So, ayun. Nahilig ako bigla sa Vans eh. Ang ganda-ganda kasi ng itsura na ito. Ang ganda ng kulay. So, susunod is puro Adidas naman. So, umpisahan ko na. Isa-isahin ko na lang sila lahat ng mabilis. So ito. Adidas 350 Turtle Dove. Sa mga pangharabas ko. Next is ito. Adidas 350 V2 Red Stripe. Initially binili ko to sa Green Hills dati. Next is itong Yeezy 700 Wave Runner. Nakuha ko to sa Shopee. Ayan, maganda naman yung ano niya. Next is itong Pure Boost 2. Ito yung nabili natin sa Okay for 500 pesos. Kita nyo naman na okay pa siya. Next up, itong Ultra Boost Undefeated Collaboration, kulay black. Ito madalas yung kong gamitin kasi kapag boost talaga, hindi talaga sasakit yung paa mo eh. Tsaka pangalawa, boost tapos lagyan mo pa ng parang prime knit upper. Talagang napaka-comfortable ito. Sumunod is itong pantakbo ko, which is itong Adidas Energy Boost na kulay black. Sinabi ko pantakbo at hindi na ako tumatakbo, so madalas ko napakadala ko na siya magamit. As you can see, siguro may mga kalahating taon na sa akin to, pero yung boost niya puting-puti pa din. So ibig sabihin talagang hindi siya nadudumihan kasi kung ikukumpara mo yung ilalim, medyo manilaw-nilaw eh, pero yung gilid niya, ayan, malinis. So, next shoe is itong Kith collaboration with Adidas na Ultra Boost. Ito din, masarap din sa paa to. So, technically, lahat na Ultra Boost, hindi ka talaga aangal kapag sinuot mo siya. So, masarap to. Okay to. Ayan. Susunod is itong nakuha natin sa Okay sa Moraita, which is itong Yeezy 350 Pirate Black. So, na-determine natin na peke nga to. Pero, hindi naman ako nagsisisi, binili ko siya kasi masarap talaga siya sa paa. Ayan. Yeezy 350. Itong susunod is talagang hindi ko na ginagamit na sapatos. Ayan, Yeezy 750 Choco. Di ko alam, hindi ko na siya kayang dalhin. Actually, hindi ko na alam kung paano ko siya lalagyan ng pantalon. Mukha rin naman siyang tanga pag sinuotan mo ng shorts. So, ayan, hindi ko na siya talaga ginagamit. Hindi ko na maalala kung kailan ko huling sinuot to.
Susunod sa sapatos is ito, regalo sa akin ng nanay ko. Yeezy 350 V2 Zebras. So napakasarap nito sa paa, napaka-komportable. Kaya makikita nyo, gamit na gamit siya kasi kung hindi siya gamit, hindi maninilaw ng ganyan yung swelas na yan at hindi magkakakrak yung boost na yan. So, kaya nakita nyo, hindi ko pa siya nalilinis kasi madalas ko talaga siyang gamitin. Ang puti ng taas niya, pero ang dumi ng ilalim, saka ang dilaw na ng sole. So, ayan, nahanap tayo ng paraan para mapa-whiten natin yan. Alam ko naman akong paano, pero ayan, Yeezy 350 V2 Zebras. At ang pinakahuling sapatos sa mga Adidas ko is ito, Yeezy 350 V2 Cocaine White. Importante sa akin to kasi ito yung sapatos na suot ko nung kinasal kami ni Piglet. So ayan, nakikita nyo yan, naka-gray suit ako, diba? Tapos ito yung sapatos na suot ko. Miisip ko rin kasi tatayo ka ng matagal doon after nung ceremony. So might as well magsuot ka na ng komportableng sapatos. So ayan, napakahalagang sapatos para sa akin at hindi mawawala to sa possession ko. Ayan, Yeezy 350 V2 Cream Whites. Peke man, legit. Sama na natin yan. So ito, kakakuha lang natin kanina. Jordan 1 Royal. Ayan. Wala naman akong ibang masasabi dito. So kung sino man nagpadala na ito sa akin galing China, maraming salamat sa iyo. Sino ka man, pagpalain ka. Sumunod is itong Jordan 1 Lows na to. Pwede mo sabihin red colorway siya since black and red siya. Iba yung material niya dito sa toe box. Nakikita ninyo, ano na yan, parang nylon. Parang ginagamit sa jacket or mga waterproof stuff. So ayan yun, ganyan siya. Meron siyang Air Jordan Wings logo sa likod at Jumpman dito sa may top. So ayan, Air Jordan 1 Low Reds. Susunod is another replica shoe. Ito yung Nike Off-White Blazer natin, as you can see. Nabili natin to sa Cartimar bago magpasko. Wala rin ako masyadong masasabi dito except na maganda naman yung itsura niya. Pero medyo masakit siya sa paa pag suot mo na. Hindi ko lang alam kung paano yun sa legit, pero ito, masasabi ko masakit siya sa paa. Ayan, Nike Off-White Blazer. Sunod is nabili natin sa Green Hills, which is itong Nike Off-White Presto na itim. So, wala akong masasabing masama dito kasi masarap din siyang isuot. Para ka na rin nagsuot ng ng boost kapag suot mo to. So ayan, Nike Off-White Presto. Next shoe is ito, yung Off-White Nike Air Jordan 1 Chicago. So regalo ko to sa sarili ko nung birthday ko. Nakita ko lang na meron nag-post sa OLX. Next is itong nabili ko sa Cartimar na Air Jordan 1, not for resale. Ang ganda kasi ng swoosh nito, tsaka tama naman yung height ng sapatos, kaya napabili ako. Pero hindi ko talaga gusto yung may nakasulat dito sa midsole niya, tsaka yung may bunda sa likod. Kaya ayan, initiman ko, as you can see. Initiman ko siya, tapos ginamitan ko ng acetone yung nakasulat dito. Kaya ayan na itsura niya. Maganda, may extra lace pa siya, diba? Ayan, not for resale na Chicago ones, galing Cartimar. Isa pang Cartimar shoes na dito sa atin is itong Air Jordan 1 Chicago. Nakita nyo naman yung vlog ko kung paano ko siya nakuha. So, kailan ko siya nabili. At, ayan, wala rin naman ako ibang masasabi dito. Okay lang naman din siya. Hindi ko pa siya nasusuot. Hindi ko alam kung kailan ko siya isusuot at kung isusuot ko pa ba siya o i-dispatch ako na. Pero for the meantime, dito muna siya sa akin. So, isa pa sa mga iniwan na sapatos ni Kuya dito is itong Jordan 1 High OG Family Forever. So, ito yung Jordan shoes na dinesign ng mga anak ni Jordan para sa kanya. Hindi ko alam kung anniversary ba or birthday. Basta, may significance na mga kulay na to eh. Tsaka dito sa kabila. Kaya may iba kulay niya. Pero yun na nga. Jordan 1 Family Forever. Next shoe is itong Air Jordan 12 Taxi. So kasi medyo beat na siya, no? Kasi nung iniwan ni Kuya to dito, si Julia nang gumamit. Hindi ko
ko alam kung gaano niya kadalas ginamit, pero ayan, kitang-kita nyo na yung creasing. Tapos di pa yata nalilinis. Yung susunod na sapatos na to is yung parang paborito namin ni Kuya, pareho. At ayan yung Air Jordan 13 Reds. So astig na astig lang kami talaga sa design na itong sapatos na to. Kasi nga, ayan, diba? Kita nyo, hologram astig. Tapos hindi normal yung design niya. Ibang klase, ang ganda ng combination kapag black and red dito sa sapatos na to. Ang lakas ng dating niya. And last but definitely not the least na sapatos dito sa nandito is ayan, Air Jordan 1 Reds na wala ako ibang masabi dito kundi ang ganda-ganda niya, ang astig-astig niya. Ito yung pinaka sought after na sapatos talaga of the Air Jordan 1 colorway. Pwede mong sabihin yung Royals, yung Shadows, pero kapag sinabi mo Air Jordan 1 Reds, yan talaga yung talagang pinaka gusto-gusto ng mga tao. Eh mga paps, remind ko lang yung sa 1K giveaway natin, paliwanag ko lang yung mechanics dito. Ang kailangan nyo lang gawin kapag kung di pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. Tapos pangalawa, mag-comment kayo dito sa video na to. Ano ba maganda? Comment nyo Clyde. Okay? Comment nyo lang yung Clyde para may chance kayo manalo nito, yung Clyde shoe cleaner natin. Ano bang laman nito? So meron na siyang microfiber na cloth, yung panglinis mismo, yung solution. Tapos dalawang brush, may soft brush at saka yung matigas. Ito yung ginagamit sa swelas sa ilalim, tapos ito yung ginagamit sa upper para sa mga suede, sa mga Durabuck, siguro sa leather na rin para hindi masyadong ma-damage. So ayan, kita nyo Clyde nakalagay. So ayun guys, ulitin ko lang, pag subscribe na kayo okay na, kailangan nyo lang mag-comment sa video na to ng Clyde. Tapos kung hindi pa kayo nagsasubscribe, napanood nyo yung video na to, tapos gusto nyo sumali sa raffle, subscribe lang kayo, tapos i-comment nyo yung Clyde. So para kapag ira-raffle na natin siya, dito na lang ako sa URL na to pupunta. So lahat ng nag-comment doon makakasali din sa raffle natin. Alright? So yun lang mga paps at mamsi, maraming salamat sa pagnood ngayong araw. At kung nag-enjoy kayo, thumbs up nyo na yung video natin. Tapos subscribe na kayo sa baba kung hindi pa kayo subscribe, at kung gusto nyo makakuha pa o makakapanood pa ng ibang content dito sa channel, okay? So yun lang mga paps at mamsi, thanks ulit, kita-kita tayo sa susunod na vlog. Peace, God bless.